Hi! Good day, how are you? So, meron tayong introduction ngayon. Woo! Peak! Haha! So, ang topic natin ngayon is about my bikes, no? Dati, bumabiyahe ako mag-isa. So, pag bumabiyahe ka mag-isa, hindi ka naman bothered by small bikes, big bikes, or slow bikes, fast bikes. Hindi, kasi mag-isa ka lang naman eh. In your own pacing lang naman, 'di ba? Habang bumabiyahe ka, pwede kang tumigil dito, pahinga dito, no? Ngayon, sabi ko na lang sa mga friends ko na nagsasabing bakit hindi ka bumili ng fast bike. Sabi ko, when the time comes, bibili ako ng fast bike as needed kasi nandiyan yung Wave 125 na ginagamit ko sa pasok sa gubat, no? Sa Putikan, sa gubat. Tapos nandyan naman yung CB110 slow bike, pantambay, di ba? Dahil weird bike yon. Then we have the Rouser 135 4 valve na ginagamit ko anywhere, no? Kahit kasama ko yung mga big bike, nakakahabol naman, nga lang hirap. Pero now that this past days meron tayong meet and greet, and of course yung mga, alam nyo, karamihan ng mga vloggers ngayon naka 400cc. Kung gusto kong sumabay sa kanila, I have to be fast, no? Tapos yung mga kasama ko rin, ultimo si Daddy Legend, no? The legendary 79-year-old rider. Naka ano siya, Honda 500cc Rebel, no? So ultimo siya, ang bilis na rin niya, hirap habulin. And then sa Moto Town, we have sina Boss Edsel, no? Sina Rage, sila Coach Jong, no? Mabibilis sila. Naka 790, naka 400, no? Minsan gusto nila akong invite, lagi ko na lang sagot. Nako, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya ang ganyang kabilis because the bike is slow din. Maabuti naman ng 100 pero not enough, no? For the chase. So ngayon dumating yung time na nagkaroon ng chance, tumingin-tingin ako sa Facebook and I saw this bike, no? Kasi ang sabi ko, naka-Rouser 135 ako, LS. It's 4 valve. Dual spark plug. So I know for a fact na itong mga kuya niya, itong 160, Rouser 160, Rouser 180, Rouser 200, and Rouser 220, Rouser 260, yung mga yan eh triple spark na yan. Under the power of the DTSI twin spark system, di ba? Dynamic, sabihin nag-a-adjust, meron siyang computer na nag-a-adjust ng sparking system. Actually ang spark plug nito is 3. So nung una sabihin nyo, ay kalokohan yan, just a waste of time. Isipin mo, single piston, 3 spark plug, di ba? Parang sabihin ng ibang designer, waste of time lang yan, isa lang naman spark kailangan mo. Well, I will tell you, it works. It works talaga. Hindi rin ako fan ng Rouser before. Hindi talaga ako fan ng Rouser. Nung dumating lang sa buhay ko yung Rouser 135 LS na yan, nung ko nalaman na makapangyarihan talaga yung DTSI. Makapangyarihan. Tapos naka 4 valve pa sila. Isipin mo, 135 nilagay sa 4 valve. What more? Yung mga kuya nila, this is NS 200 Naked Sport, triple spark system, 6-speed, no? With radiator, liquid cooled, monoshock, and dual disc brakes. Tapos may stand sensor. Tapos ang pipe niya nasa ilalim mo, wala ka makikitang pipe sa labas. So let's talk about this. It's Kawasaki Baja Rouser Naked Sport NS 200, no? Basically hinahanap ko talaga to dahil gusto ko lang namang dagdagan yung power ng aking Rouser LS na ikikip ko pa rin. Kasi ito, pag merong nag-iaya sa akin, I'll use this bike. Pero pag may nag-iaya sa akin sa loob ng gubat, pag may nag-iaya sa akin ng touring or highway, I'll use this bike. Pero pag sa loob ng gubat and river crossing, I'll use the LS, no? Pero pag talagang super putikan and camping, I'll use the Wave 125, no? Kasi may tractor tires yun.
So ito hindi masyadong ginalaw. Nakita ko sa Facebook, believe it or not. Sa Facebook ko to nakita. Sa dami ng tinignan ko. May mga used, nas overused. Ginamit sa tok-tok. Tok-tok. Pero mura na lang sila. Siguro yung iba nasa 35, 40, 44. No? So, hindi na rin nagtaas ang value kasi this is 9 years old. 9 years old. Kaya nung nakita ko yung ganito kondisyon sa 9 years old, it's like new. Kasi ang kwento nito, yung may-ari pala na bigla lang bilhin ito at ginawa lang pang hatid-hatid. So this is 9 years old. Nung time na yun, bata-bata pa yung may-ari. So kaya pa niya yung bigat and also the clutching system. Ang sakit sa kamay. Kahit ako, minsan naninigas to, no? Kasi hindi rin naman nalalayo yung edad ko rin sa edad ng may-ari. Pero dahil sanay na ako, mas gusto ko talaga yung may clutch kaysa yung may scooter. Nasanay na talaga ako. Tsaka hindi naman ako talaga babad sa traffic dahil hindi naman ako nag-o-office, no? Talagang puro travel ako. Hindi ako nag-o-office. Kaya nagtataka din yung nabilhan ko sa ba't ko daw nagagawa yung pa-travel. Hindi niya alam na vlogger ako. Sabi ko motovlogger kasi ako. Kailangan ko lumabas. And then I'm looking for properties sa mga probinsya para ibenta. And kailangan ko na mabilis na bike. So now is the time na naghanap ako. And of course, Facebook is nationwide, no? So may titignan sana ako sa Cavite, may titignan sana ako sa Tarlac, sa Pampanga, sa Baguio, and meron pa sa Parañaque, Las Piñas, no? Pero may nakita ko to sa area ko, Marikina. And then nung tinignan ko sa mapa, oh my god, you won't believe it, nasa kanto lang namin. Isang siguro mga 200 meters, I'm not kidding you, 200 meters nandun siya. Tapos nung nakita ko siya, unbelievable. Akala mo bago. Akala mo talaga bago. The tires are still there. Hindi pa napalitan. And then, I'll tell you how bago. I-flip ko yung camera. Look, oh, even the emblem is here. No? Yan, oh. Oh, tignan nyo. Stickers all intact. Sticker. And look. The panel. Look at the panel, ah. Look. Still good. Still good. Itong unang nasisira dito, eh. Pag nabibilad, nasisira yung film niya. Look at the number. 8880. 8,000 for 9 years. Halatang halata mo. Kahit kanino ko to ipakita sa mga kaibigan ko, hindi sila makapaniwala na nasa ganitong condition to. Everything is the same. Everything, oh. Everything, oh. Tires, look at the tires, oh. Still 50%. By the way, this is the first bike na meron makakaranas ako ng dual disc brake ever. This is the first bike na makakaranas ako ng dual disc brake, and believe it or not, this is the first bike na makakaranas ako ng radiator system, no? And believe it or not, ngayon din ako makakasubok ng triple spark, baby. And then believe it or not, ngayon lang ako makakaranas ng monoshock. This is monoshock. And ngayon ko lang din ma-experience ang nasa pipe, nasa ilalim. Look at this, wala sa side. And then the bike that is still tidy, oh, tignan yung seat, tignan yung side yung signal lights. And look at the sign, look at the, dito yung nagkakatalo, eh. Kung ang motor mo ay hindi nakagarahe, masisira to. Nakagarahe ito, ginarahe ito, nakita ko ang garahe. Look the signs, oh, nothing. Look at the top, oh, diba? Look here, ito mo malalaman, oh, dahil ito ang laging binubuksan. Ang laging abusado sa naabuso sa upuan ay itong seats. Ito mo malalaman ang kanyang wear and tear. And of course, dahil may sumasakay dito, nagagasgas to. Ito wala siya talaga. So ganun siya kabago. And the side stand, antigas pa rin, para mo bago. And then I love those mugs.
I love those mugs. And then parang inadya na talagang mapunta sa akin tong bike na to para makasama ako sa inyo. And it's about time. Chain siya pa rin. Yun nga lang, yung mudguard dito hindi niya nabigay sa akin, pero dahil neighbor ko siya, baka nandiyan pa yun dito. Pero ewan ko, maganda rin naman pag wala, pero kasama yata yun. Okay lang. So yun. And of course, ang ano lang dito, wala na siyang kickstart. No problem. Para daw kotse, ganun din naman daw pag kotse, wala namang kickstart ng kotse. Battery still the same. And ito pang matindi, I don't know, ang linis ng oil, oh. Ang linis ng oil. Look at this. Ang ano lang dito issue, napaso ito, napaso kasi 2019 hindi niya na ginamit. So na-stuck to doon, pero ini-start pa naman daw niya. Look, oh. Even the ano. Tapos sa tuwa namin, dinil namin to kanina, nagpunta siya dito, invite ko siya dito dahil talagang magkapit bahay lang kami. Natuwa naman siya, parang hindi lang basta bentahan ang nangyari, nagkaroon pa ng friend. Nagkaroon pa kami ng friends, no? Dahil tinamahilig din siya sa music, karaoke. So pinakita ko rito na meron dito sa amin sa likod, any occasion. Sabi niya wala namang occasion, kahit na ano lang, chill lang. So yun na nangyari. Sabi ko, tika mo nga naman ng tadhana, no? Minsan gusto mo lang bumili ng something, pero magkakaroon ka ng friend by odd means, no? By odd means. Tapos ito, maganda yung sticker niya. Alam mo, totoo lang, last week ko pa to nakita eh, pero hindi pa rin ako makapaniwala eh, nawala itong issue. Hindi ako makapaniwala. Siyempre, isipin mo, ano kaya ang issue nito? Ba't binibitawan na halos bago pa, no? Mapapaisip ka rin eh. Kaya lang, kahit kanino ko ipakita yung mga litrato, nagugulat sila. Kahit na yung mga veterano ko sa bentahan, yung mga kaibigan kong veterano sa bentahan, talagang nagagandahan sila. So this will be my chase bike now. This Rouser. Welcome to the family. Rouser NS. That's it. That's about it about the NS. Kasi unang-una 135 ko is good, ano, pero yung Rouser 135 is good, pero pag siya fully loaded na, no, especially human, pag meron akong angkas, wala na yung hirap na rin siya. Kahit sabihin pang 4 valve, no, especially kung may mga tent, no, and mga pagkain, pang long rides, wala na, nahihirapan na siya. So I need a more powerful bike. Pero ayoko naman mangutang. Ayoko na. Ka-stress pagka may utang. Diba? Kasi mamahalin mo yung bike, tapos mahahatak, no, kung hindi naman regular yung inaabangan mong pera. So ito, at least this is fully paid na. At magugulat pa kayo sa kwento nito. Gusto nyo kwento ko sa inyo kung paano ko na-acquire to without, una, meron naman ako talagang meron akong kinita, commission para bayaran to. Kasi hindi naman siya kamahalan na. This is 9 years old. So meron ako naka-stash na gold ring from my Middle East days noon. That's 20 years old. Di ko na sinusuot yun. Kahit kailan din ko makita nakasuot ng mga bling bling gold ring. Kasi unang-una, mahilig ako magtrabaho, no, magkalikot. So hindi pwedeng may mga gold ring, mawawasak yun. So naka-storage lang yung gold ring na yun. Makikita nyo sa timeline ko yung gold ring na yung puzzle ring. It's a set of 6 rings na pinagpatong-patong in a puzzle. So nung dinala ko yun sa pawn shop to appraise. Gusto ko sana magkaroon ng appraise certificate bago ko siya ibenta. Nagulat ako. Ang taas pala ng gold ngayon. Gold pala ngayon is 18K is 4,200 per gram today. 4,200 k gram. So shocking, no? Shocking. Kasi nung kinuha namin yun, parang 1,000 lang per gram eh. Or less than ang gold. Kasi 20 years back. So naging 4,000. So
By sanla lang, by pawn, not by selling, by pawn, sanla lang. It paid the bike. So imagine mo, andito lang sa kamay ko yung singsing, naging motor yung singsing. Parang Jack and the Beanstalk. Imagine that, no? So that's the story of this bike. Amazing.